Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Alam ko po na mag ano na, aabutin na tayo ng kinabukasan. Pag-uusapan po natin ngayon ito po 'no, si, Daryl Yap po. Pinaliguan po ng, sangkatutak na mura itong si MMDA General Manager Nicolas Torre III. Dahil po dito sa sagutan po nila na 'to, parehos po nilang, pareho palang may kamag-anak na teacher 'to. Parehong mga magulang nila ay mga teacher. Pero yung isa po ay binanatan si Auntie Claire at ito naman pong isa ay, kinampihan po si Auntie Claire. Kaya po nauwi po sa murahan 'no, yung mga post po nila hanggang ngayon nagsasagutan po sa mga post. Ngayon naman po, yung atin naman pong mga kandidato, mukhang nagpopormahan na po 'no, bagamat, nasa kalagitnaan pa po tayo ng, impeachment, eto na po nakikita na po natin na mukhang magiging ano na po 'tong impeachment na 'to. Kasi pagtuntong po ng niyan at lahat po ng mga may ambisyon pang tumakbo is either sa national office or sa presidency or vice presidency, senators, eh, unti-unti na po 'tong bibitawan 'tong, impeachment na 'to para makapangampanya na po. Hindi po obra na iikot lang po yung mga posibleng kandidato sa panahon po ng election season. Ngayon pa lang po 'yan kasi 2027 na po, next year. Hindi po sila uubra na, masyado silang huli. Ang laki na po ng lamang ni VP Sara sa kanila pagdating po sa pag-iikot at pagtatayo po ng mga alliances. Oh. Kay VP Sara lang po hindi umubra yung, maagang pagdedeklara ay masama. Ngayon po, nasa disadvantage na po itong mga hahabol kay VP Sara. Halos kilala na rin naman natin yan. Wala naman na tayong parang hindi na po tayo mabibigla sa lahat ng tatakbo. Wala na po yung surprise. Wala rin naman pong mga sikat na tao na pwedeng umagaw, no? Wala eh. Yung mga kilala sa sports, hindi po nila na-transfer yan para maging seryosong kandidato bilang presidente. Kaya mamaya susuriin po natin yan. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin, no? Ito lang po yung sa impeachment. Ito lang po masasabi natin dyan. Tila yata nawawala na po sa hulog, desperado na po ang mga panig po ng prosecution kasi yung pinakamabibigat po nila na pwedeng ibato kay BP Sara, ito nga po yung magkasunod yan, di ba? Ito pong death threat at saka itong confidential fund. Wala pong epekto, no? Sa popularidad ni BP Sara. Ibig pong sabihin, hindi na po sila pinaniniwalaan ng tao kasi wala naman pong matibay na ebidensya talaga na nagsasabi po na kinamkam ni BP Sara itong mga confidential fund. Ang pinag-uusapan lang po dito, yung kagustuhan lang po ng COA, no? Na OR. At saka yung isa po, na kagustuhan po ng mga o pinalalabas po ng prosecution na mismong si Acosta ang mag-aabot sa mga sa mga tao. Imposible po no? OVP po yan, Office of the Vice President. Gusto yata ng prosecution, si Acosta mismo yung mag-aabot sa mga tao, sa mga recipients. Ang tanong ko po sa inyo, yung po bang
mga libreng sakay. Si Acosta mismo yung nagbibigay sa driver at saka sa konduktor, kung may konduktor man yung libreng sakay, ng mga sweldo nila. Hindi po ba? Nililiteral nila yung disbursement eh. Yun lang po yun. Tapos, dahil alam po nila na tagilid sila sa mga senador, kasi po, kung alam mo na may bias yung senador at wala kang naipakitang matinding ebidensya, alam na nila. Kaya po bakit ko po sinasabi na desperado po itong prosecution? Kasi po, iba na po ang tono nila ngayon. Dati po, sinasabi nila matindi ang ebidensya. Ngayon po, naghahabol na po sila ng mapababa sa 60 ng boto. Saan ka nakakita? Hindi na po ebidensya, kundi yung pagbaba na po ng bilang ng senador ang hinahabol nila. Sa palagay po natin, hindi talaga sila makakatuntong ng 16. Okay, punta po tayo rito sa hanggang ngayon. Hanggang ngayon po ay nagsasagutan po itong si Torre. Sabi, naging interesado tayo kasi malulutong na mga magmura to si Daryl Yap. Ito po ang pinagmulan ng kanilang mga sagutan. No? Okay. Ito po ay kasunod ng pamamaril sa paaralan sa Zamboanga City. Nagpahayag po si Atty. Claire Castro na may ibang guro na tila nagtuturo sa estudyante na maging walang modo. So bilang ang mga magulang naman ni Daryl Yap ay pareho pong retired school teachers, ito po ang tinuran nito ni Daryl Yap. Minasama niya ito at nagpost siya sa Facebook at hayagang minura si Castro. Ang tatay at nanay ko ay parehas retired school teacher, kaya naman PI mo, Claire Castro. Yan po. At dahil po dyan, sa post na yan, na pagmumura ni Daryl Yap, binanata naman po siya ni General Torre. No? Sabi po ni Torre, pinatulan po niya yung post ni Daryl Yap at sinabi ni Daryl Yap, ay ni Torre kay Daryl Yap, kaya Daryl, bago ang PI mo, comprehension muna. Kung talagang ipinagmamalaki nating guro ang ating mga magulang, mas magandang ipakita nating natuto tayo sa kanila. Basahin, intindihin, tsaka humusga. So yung sinasabi po ni Torre, hindi naman lahat ng teacher ang sinasabi, kundi iilang guro. Diyan po nagalit, nagwala lalo si Daryl Yap. No? Tama po yun kasi alam niyo po, kahit iilan lang yun, hindi po kinakailangang ikaw mismo, no? Yung teacher mismo sabihan. Di ba? Ibig sabihin, binabanatan po ni Claire Castro yung mga teacher. Bilang anak, talaga namang masakit po sa mga teacher yan sinabi ni Castro. Tapos sasabihin niya na out of context. Ikaw ang out of context talaga. Bakit mo isisingit yung modo ng mga teacher? Diyan sa barilan sa wala naman. Sabi nga ni Atty. Panelo, masyado ka kasing madaldal aling Clara. Nauuna yung daldal mo eh. Ako naman, ang pananaw ko diyan kay Claire, una lagi sisi. Kasi ganyan talaga pag inutil yung namumuno. Ganun po talaga eh. Yan po ang palatandaan ng isang inutil ang pinuno kasi pag inutil po, wala pong kakayahang maglutas ng problema. Ang kaya lang po ng mga inutil, isisi sa iba yung mga problema. Okay. Tapos, sumagot na naman si Daryl Yap. Ito po ang sagot ni Daryl Yap. Anong comprehension? PI nyo together. Alam niyo,
Alam niyo, tuwan-tuwa po ako pag yung kasi hindi ko magawa yan, gustuhin ko man. Hindi ko magawa na talagang yun yung laman ng ano mo na panay mura lang. Kaya nakikisaya na lang ako sa iba. Yung may kalayaan pang magmura. Bakit hindi ka nagmumura ba dong? Siyempre, empleyado tayo ng ano eh. Empleyado tayo ni YouTube eh. Susunod tayo kay YouTube. Yan naman mga yan. Hindi naman na ako ang pangunahin kong pinagkikitaan si YouTube eh. Bakit ko naman hindi susundin yung mga patakaran ni YouTube? Di ba? Ganun lang talaga. At dahil po dyan, eto naman po yung rest back naman ni Tore. Yan. Sabi ni Tore, hindi sukatan ng talino ang pagiging maingay o ang lakas ng mura sa social media. Pinaalala ni Tore na mismo siya ay umamin sa naunang post na pinagalitan na ito ng kanyang film studio na Viva Films at pinagbawalan mag-Facebook upang mag-focus sa kanyang horror movie. Diba? Di, alam niyo sa showbiz, di ba may kasabihan ng showbiz, kahit na negative, positive, or negative publicity is still publicity. Okay, tanyo, pinag-uusapan si Daryl Yap. Sakay kay Daryl Yap eh. Napapabuti yan sa horror movie ni Daryl Yap. Sabi po ni Tore, well, thank you. You just proved my point better than I ever could. Yan. Dahil nga sa pagmumura. Ayan. Kinwestiyon din ni Tore kung anong klaseng asal ang pilit na ginagawang normal ng mga media companies para sa mga kabataang tagahanga ng direktor. Dagdag pa niya, ang kultura ng pagmumura at pambabastos ay isang anyo ng bullying at intimidation. So, inakusahan niya na naman si Daryl Yap. Napapagod ako sa pagkukwento. At bilang pinakahuli ni Daryl Yap, sabi po ni Daryl Yap, huwag kang mag-Facebook kung sensitive ka. TI nyo ulit with feelings. Meron pa siyang sinabi, si Daryl Yap. May maganda pa siyang sinabi. Nahihirapan ako magkwento eh. Nagsusuri lang ako, kinakwento ko pa eh. Ano, ibubuli mo ko ng mga trolls mo ang biba dahil minura kita? Kahit sabihin ko pang kutis, yagbols ka, hindi mo mapipigilan ng kalayaan ng isang individual na magpahayag. Ako pa lang yan. Pakinggan niyong mabuti ang mura ng mga anak ng magsasaka, mga anak ng nasalanta sa baha, mga anak ng mga OFW nangangamba sa karahasan ng bansa. Huwag ka mag-Facebook kung sensitive ka. TI nyo ulit with feelings. Ayan po ang buong sagutan. Pinaulanan po ng mura ni Daryl Yap. Ito pong si Nicolas Torre. Ako naman kasi, bakit ka naman kasi sensitive ka pala. Bakit ka naman sumabat kasi? Hindi naman ikaw yung binabanatan, si Auntie Claire naman yung binabanatan. Karapat-dapat naman talagang banatan si Auntie Claire, di ba? Nung sumabat ka, ibig mong sabihin, pangangaralan mo si Daryl Yap, sa tingin niya, tama yung ginagawa niya. Alam niyo po, masama lang pong pakinggan kasi mura, nagmumura. Pero, kayo, yung mga anti-Duterte, o mga DDH, mga Duterte diehard haters, kayo nga, sa totoo, ang babait nyo nga ang babait nga nyo magsipagsalita. Alon-alon ng mga salita nyo.
hindi kayo nagmumura. Bihira yung nagmumura sa kanila eh. Hindi nagmumura si Lenny, hindi nagmumura si Risa Ontiveros, si Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, Shel Jokno, Laila De Lima, hindi po nagmumura. Pero ang sasama naman ng ugali ninyo sa aktual. Doon na ako sa mga palamura, pero mahal ng tao. Yan lang naman ang kaya ninyo, hindi kami nagmumura. Putya, wala naman kayong, mga badban naman kayo. Alam nyo, yung sinasabi, election season na po ngayon. Kaya nagpopormahan na po. Pumuporma na po yung mga balak tumakbo. Pero ito muna, sa kampo muna natin. Sa kampo po ng mga Duterte, tignan nyo naman po. Kahit hindi pa po nagsasabi na tatakbo bilang senador si Mayor Baste at saka si Congressman Pulong. Top 7 po sila. Mga first timer kung sakasakali na tumakbo. Nasa top 7 agad. Si Robin Padilla, nakikipaglaban po sa top 1 yan sa senador. Umiikot na rin po, no? Pakita lang po natin yung diferensya, no? Ito pong kampo po ni Duterte para po sa mga followers po ng mga Duterte. Masyadong practical sila pagdating po dito sa Kayo, abalang-abala kayo sa paninira pa rin kay BP Sara. Abalang-abala kayo sa mga walang kakwenta-kwentang pag-imbestiga at pagsasalita laban kay BP Sara. Samantalang si BP Sara, ikot na ng ikot. Nagdeklara na po yan. Kaya hindi na po tayo maglilihim kung ano po yung ginagawa ni BP Sara. Dito po kay BP Sara lang, hindi umubra yung tinatawag na disadvantage, yung maaga kang nagdedeklara. Naging advantage po para kay BP Sara yung maaga siyang nagdeklara. Dahil alam na ng mga tao Hindi na po kailangan mag-deny si BP Sara na hindi ako tatakbo. Katulad ng ginagawa ngayon ni Leni Robredo at saka ni Raffy Tulfo at Erwin Tulfo. Pare-parehong hindi tatakbo yan, di ba? Pero tatakbo po yan. Hindi po mayor at hindi po senador Tatakbo yan ng president at vice president. Maniwala kayo sa akin. Yung mga forma po ni Leni Robredo ngayon na kung saan-saan na natin nakikita. Kung sino-sino na po na kausap. Ngayon, kausap sa picture, nakita ko, kausap niya si Chis Escudero at saka si Vince Dizon na isa pang may ambisyon. Akala naman ni Vince Dizon, 1% ka lang, Vince Dizon. Okay. Hindi na po mapipigilan to. Wala pong malinaw na yung tao ay nasusway. No? Walang silbi. Ang gastos ng ginawa ninyo, ang laki ng ipinagod ninyo dito sa impeachment trial, walang epekto sa popularidad ni BP Sara. Ang problema, dahil nakatutok pa rin kayo sa impeachment hanggang ngayon, kawawa po yung mga kalaban sa politika ni BP Sara. Habang ang mga Duterte, pati yung pang-vice president natin, sino yung mga posibleng tumakbo? Nariyan po si Marcoleta, nariyan po si Robin Hood Padilla, nariyan po si Bongo. Alam niyo po, wag po kayo mag-away-away yung mga followers po niyan. Kung ako sa inyo, hintayin niyo si BP Sara kung sino yung gusto niyang sino ang gusto niyang vice president, tanggapin natin. Yun lang po ang advantage natin. At least ngayon sa atin, sa kampo natin, kilala natin kung sino yung presidente natin. Sa kanila po, napakahigpit po ng labanan. Ang daming gustong tumakbo. Ito po, sabi ni Atty. Rowena Guanzon, ang administrasyon daw, ang patatakbuhin daw ni BBM ay it's either si Gibo or si John Vic Remulla bilang presidente.
Mm. At Vice President nila, si Sani Angara. Ayon lang to kay Rowena Guanzon, ha? Oh. Yan po, yan talagang mga, ano yan, yan po yung kampo talaga ni BBM. Pero yung gusto pa rin pong makuha yung boto ni BBM, ng mga supporter ni BBM, yung mga loyalista, yung kampo ni Leni, kaya po hindi niya inaaway si BBM. Ang problema niyan, late na, ganito po mangyayari niyan, hindi nag-aaway, di ba? Bati-bati kunwari. Pero, alam niyo si Leni, ganyan na sila noon eh. May kasundo, yung pag-uusap pa lang nila. Si Ping Lacson din nagbibisto nito eh. Hinahamon ni Ping Lacson na mag-isa na lang tayo ng kandidato. Si Leni Robredo po hindi. Hindi siya naniniwala dyan. Ang tingin niya, siya ang pangalawa sa pinakamalakas. Ang tingin niya, tatakbo siya. Badong, bakit siya tatakbo kung pangalawa lang? Bakit hindi niya magkasundo sila para siguradong manalo siya? Ang purpose lang naman ni Leni, tumakbo. Ang purpose lang naman ni Leni, tumakbo eh. Kasi dahil ang laki na pumapasok sa kanya na campaign fund eh. Malaki ang campaign fund eh, di ba? Sino po nagsabi niyan? Si Miriam Defensor, pag ikaw top 3 ka, top 3 ka sa presidential election na survey, sa lahat ng survey, top 3 ka. Pucha, maraming papasok sa'yo na campaign fund. Si Leni Robredo, bakit siya makikipag-alyansa? Tatakbo ako, second ako. Second lang, panalo siya. Wala naman siyang gagawin. Baka manalo yan, pucha. Wala naman siyang alam gawin. Yung mga pautot lang yan eh. Pucha, yung ito po mga groups muna, mga groups. Definitely, yung Makabayan Black, hindi nila kayang magpalahok na ng madadala na yan kasi nakailang talo na sila sa presidential. Pero pwede sila makipag-alliance sa Leni Forces, sa grupo ni Leni. Ang napakadelikado ng buhay, itong si Rayson Tiveros. Kasi ang tagal na nangangampanya, hanggang ngayon, nagsasabi na po siya na ako na lang, magtatrabaho ko. Ano yun? Nakakatawa to si Leni Robredo, si Rayson Tiveros. Ano yung mga sinasabi ni Rayson Tiveros? Para lang po magka-ideya kayo kung ano po ang mga ginagawa. Kumakanta na po sa mga palengke. Kampanya na. Yan po ang hindi nila maiwasan na, no? Malapit na tayo sa kampanya. Ngayon, ito po. Ito po ang kalagayan. Okay. Ito ang kalagayan ngayon, no? Ito po yung mga forces, yung mga Tulfo. Yan. Isang puwersa yan. Pwede po silang pwede silang, ngayon, ang tanong, hindi po papayag yan kung hindi si Leni ang magiging presidente, hindi po papayag yan na maging vice ni Gibo o vice ni John Vic kasi pucha masikat sila eh, 'di ba? Yang Tulfo, papayag yan mag-vice kay Leni Robredo. Pero hindi nila matatangay ngayon yung loyalista. Yung loyalist forces, yung loyal kay BBM, hindi nila matatangayan. Mabigat po ang problema ng mga kalaban ng Duterte kasi wala naman talaga silang common. Wala po silang common candidate hanggang ngayon. Pag sila po matatalo na nga pag common candidate eh. Ibig sabihin, pag nagsanib-sanib sila, hindi pa rin sila mananalo kay Sara Duterte. Lalo na kung hindi sila magsasama-sama. May puwersa po yan. May sarili pong mundo yung mga mga tulponatics eh, di ba?
Eto po, yung mga solid kay Lenny. Si Risa Ontiveros, maingay lang po yan sa media. Wala pong supporter yan. Maniwala kayo sa akin. Pero malamang tumakbo yan. Makakahati pa kay Lenny yan. Kung mga botong mga, kung si Lenny magkakaroon ng botong 10 milyon, makakakuha pa ng 1 milyon niya si Risa Ontiveros. O, di ba? Sayang lang. Tapos, siyempre, yung hindi naman papayag si BBM na wala siyang kandidato. Kasi, Diyos ko, sa dami po ng pwedeng ikaso sa pamilya nila. Kasama si Martin, kasama yung anak niya. Kinakailangan po nila ng assurance. Ako nga, na pag wala na sila sa pwesto, ay hindi sila hahabulin. Yun po yun, assurance. Yan ligawan nila ni Lenny. Mabuti nga yun na maging kandidato niya si Lenny Robredo para wala na pong, kumbaga, wala na bang wala nang kunwarian. Sige, kandidato ko si Lenny Robredo. Mas pabor sa atin yun. Kasi po ang solid lang ngayon, so far, ang pinaka-solid lang ngayon, Duterte. Ang pinagtatalunan lang kasi ng Duterte, sino yung Vice President ni Sara Duterte? At pag nagpahayag po si Sara Duterte na eto ang Vice President ko, 90% ng Duterte forces susuportahan yun. The rest, mag-senador na lang. At matataas po ang mga senador na identified sa mga Duterte. Mataas po yung magkapatid na Pulong at saka si Robin Hood Padilla, mataas din po. Alan Peter Cayetano, mataas din. Yung bilyar, pag hindi bumaliktad ang mga bilyar, mananatili silang malakas. Yan si JB Ejercito, pwede pang bumaliktad yan. Di ba? Si Jinggoy, papasok din yan. Si JB Ejercito, pwedeng bumaliktad yan para sa senatorial. Loren Legarda, kung tatakbo pa si Loren Legarda. Kapapanalo lang ba ni Loren? Di ba hindi, no? Nung nakaraan pa siya nanalo. Kaya ang lakas po ng team ni Sara Duterte. Masyado silang willing-willy. Pero sa totoo po, hirap sila na magkaroon ng common candidate. Ang pwede naman suportahan na lang ni BBM si Lenny Robredo, pero eto ang question dyan. Pag nanalo ba si Lenny, hindi niya babalikan yung mga Marcos? Yung pakikipagkaibigan niya ba kay Marcos ngayon, all throughout, magiging solid siya na pag walang Marcos na, di ba? Ano yung assurance ng mga Marcos? Tandaan nyo, dilawan yan. Kaya sila magkakampi ngayon dahil kay BP Sara. Kung matalon, kung sakali lang naman, imposible naman yun. Kaya hindi sila makakabuo ng common candidate dahil walang tiwala yung mga yan sa isa't isa. So, suportahan na lang ni BBM sino man kay Remulla o kay Gibo kaysa sumuporta kay Lenny. Ganon din si Lenny. Makikipag-alliance na lang yan sa mga dito po sa mga Tulfo kaysa magpailalim dito kay Gibo at saka kay Remulla. Kaya maganda po. Ang problema nila ngayon lahat sila. Tayo, meron pa tayong di na natin intindi yung impeachment Masakit po pag na-convict si BP Sara. Pero yung conviction niya ni BP Sara, delikado po sila dyan. Dahil i-unite niyan lahat ng mga Duterte forces. Kahit sinong suporta ni BP Sara, posibilidad. Kasi, di ba? Pag na-convict si BP Sara dyan, pwede naman makatakbo si BP Sara Hindi lang ngayon kasi kinonvict ka nga ilalagay nga doon, di ka na pwedeng tumakbo Pero pag pinatawad ka, pag binigyan ka ng presidential pardon,
Kaya dapat Duterte pa rin. Kaya yung plan B natin na si Basti, delikado pa rin sila kay Basti. Ako sa totoo lang, baka nga mas matapang pa si Basti, baka nga mas delikado pa sila kay Basti. Oh. Pwede niya kasing gawing executive secretary si VP Sara. Mini president. Ang daming anggulo eh. Talagang, kung ano yun kung talagang malabong mangyari, pero kung sakasakali talaga na magkaroon sila ng milagro na makonvict nila si VP Sara. Pero malabo yun. Tapos, tumakbo na kayo. Pulong at Basti sa Senado. Para hindi na maulit to na hindi majority. Kasi mahirap din eh. Pag hindi majority yung Senado, paano yung mga traidor yung mga iiwan dyan? Hanggang 2030 to pa si Tito Soto, si Lacson, si Bam Aquino, tsaka to si Kiko Pangilinan. Opo, wala na yan eh. Alam nyo po, pagtuntong number, September, October, November, December, maski yung mga congressman, maghahanda na yan. Lalo na po yung mga tatakbong senador. Alam nyo kung bakit? Iikot na ng Pilipinas yan. Mag-absent na yan dito sa impeachment. Aate na lang yan mga yan pag botohan na. Mas importante po sa kanila, eto nga impeachment, political lang to, di ba? Political in nature lang yan. Ngayon, ang nakikita ko talaga, sesemplang talaga sila kasi hindi malabong makabuo si BBM ng isang common candidate. Yun talaga. Pwede yun. Talagang isusuko niya na, susugal siya. Kaya niya yun, ipag-unite niya, pinakamalakas na pwede natin maging makalaban talaga. Yung pinakamalakas talaga, na pwede makalaban ni VP Sara, Leni Robredo, tambalan ni Leni tsaka ni Raffy Tulfo. Pero, sirang-sira si Leni. Tandaan nyo, hindi pa natin binabanatan si Leni. Pero yung identity ni Leni ngayon, dahil sa 500 million, nagbago ka ng pananaw sa mga Marcos. Pagdating ng one-on-one nila ni VP Sara, yun lang po yung kakampanya natin dyan. Yari. Kumampi ka kay Marcos sa gitna ng malawak na nakawan. Di ba? Kinampihan mo dahil binigyan ka ng 500 million. Oh. 500 million lang ang katapat. Yan ang mahirap. Yan ang magiging parang libag yan na yung mabutihan mo ngayon kay Marcos, kay BBM, mahirap mahirap kuskusin, parang libag yan na mahirap kuskusin. Banil. Yan ang magiging banil ang iniintay ko ganito eh. Kasi tatantyahin niya ng mga dilaw eh. Di ba? Tatantyahin niya ng mga dilawan at kakamping yan eh. Kailan sila, dalawa po pagpipilian nila eh. Babakla sila at mag-all out na rin sila kay Marcos. Or mag-all out sila na kapartner ni Marcos. Saan mas may boto? Mga tuso yan. Yan po ang mga pinakatuso sa lahat. Yung mga dilawan na yan. So, pinag-aaralan nila Drilon ngayon kung saan kasi, siyempre, marami po sa dilawan. Katulad nila Erice, tsaka nito ni Guanzon. Ayaw nila sa mga Marcos. Pero meron din pong katulad nito nila Laila de Lima na nakinabang. Di ba? Na tinatantya nila, putya, Marcos tayo. Kinakailangan, huwag tayong bumitaw sa Marcos.
Yan lang ang pag-asa natin laban sa Duterte. Yun po yun. Ang inaabangan ko dyan, kailan babanatan ng mga dilawan si Marcos? Pag malapit na eleksyon. Ang problema nila, matutulad lang yan sa Let Me Educate You na ginawa nila noon. It's too late na. Kung bibirahin ninyo si Marcos, ngayon na. Pero, pag bibirahin nyo naman si Marcos, hihina lang si Marcos, yung Duterte votes kasi solid na kami. Solid na yan. Hindi nyo na kahit ma-convict si BP Sara, walang boboto kay Leni, walang boboto sa mga nag-convict kay BP Sara. O, sino yung mga yan? Mga Tulfo brothers, hindi natin iboboto yan. Solid na kami. Na Duterte. Kayo na mumblema. Pag nag-all out naman si Leni na kakampi ni Marcos, may mga kampo talaga na dyan sa mga dilawan na ayaw talaga sa mga Marcos. Instead na madagdagan kayo, mababawasan pa kayo. Kukunti na lang nga yung boto nila. Siguro mga 80% boto ng Duterte. Lahat na nabaha. Puta, imposible naman nabaha ka. Iboboto mo pa rin tong... papa-endorse ba siya kay BBM para makuha yung boto ng mga Marcoses? Kaya masarap pong subaybayan yung mga laro nila eh. Risa Ontiveros, pinakakawawang politiko sa 2028. Ano lang yan, parang ikukumpara lang natin yan kay Eddie Hill. Parang Eddie Hill lang yan. May kampanya, pinagkakatuwaan. Tapos ang problema ni Risa Ontiveros, maski campaign contribution, hindi makakakuha yan. Kaya babanat po yung mga dilaw. Kasi ihihiwalay sila eh. Papansinin nyo po, ito yung mga tendency niyan. Hindi po mag-stick kay Marcos yan. Alam nila na bad shot na si Marcos sa buong sa mga Pilipino. Marunong naman makiramdam yan eh. Kaya lang, tinatry pa rin nilang kakampi si Marcos, baka mag-iba nila yung Duterte. Pero kung wala na talaga, kung makikita po nila na wala nang pag-asa na masibak nila si BP Sara o yung mga Duterte, babanat na rin yan para makakuha ng boto ng anti-Marcos. Para makapanlin lang. Mas makakakuha sila ng boto kung bibira sila kay Marcos. Kaya lang, kawawa si Marcos after. Pagka humiwalay sa alyansa niya ngayon yung mga dilawan, kawawa po yan. After ng 2028. Yung nangyari sa tatay niya na katakot-takot na kaso, baka mangyari din sa kanya. Okay, yan lang po ang ating topic. At alam ko po marami na kayong gustong itanong.